Sinubukan kong kumandidato, ha? 2 bisis. Lahat ng barangay panalo ako. Pagdating sa final tabulation, di makita ang pangalan ko. Sabi ko, ayaw nilang magkaroon ng AITA. Dahil kasi, hindi na raw ako AITA dahil matalino na. So, ang AITA kasi, mangmang sa tingin nila. Ito ang Sitio Maporac, isang puok sa Kabanggan, Zambales. Tahanan ng humigit kumulang 178 pamilyang karamihan ay mga Aita. Sa lugar na ito, parang nagtatagisan ng damdamin ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang marubdob na pagnanais na maging isang mahalagang bahagi ng kabuuan. Waring may pingkian ng kamangmangan at ng kapangyarihan. Sa lugar ding ito, mararamdaman ang tampo at kawalang pag-asa ng mga mamamayang Aita. Ang tunay na AITA ay yung hindi niya binibitawan yung kanyang sariling kultura. Isinasagawa, isinasapuso, at pinamumuhay niya ito. Niyayakap ko sapagkat dito ako nagsimula. Ang lahat ng dugong tumatalaystay sa aking katawan ay dugong Aita at Abulding. Sa mga kasamahan ko, tinatawag pa rin nila akong Aita. O, kulot, gano'n. Sa trabaho ko nga, tinatawag pa rin ang paniwalaan mo yan, si Daki Aita yan, sabi yan. Gano'n yung mga biro sa akin. Dumating dito yung isang pastor po namin, si Pastor De Gracia, nahikayat niya halos yung mga taga rito na mabun again, maipahayag yung mga salita ng Diyos dito. Pero ngayon, sa pagiging Pentecostal namin o born again, na-express namin yung pagsamba sa Panginoon. May teaching kasi yung tinatawag na cultural redemption. May mga paniniwala kasi yung Aita sa kultura eh. Dapat yun ang ma-redeem na may bigay sa Lord. Kasi mali ang paniniwala noon eh. Dahil ibigay sabi na lang natin paniniwala sa kultura lang. O paniniwala natin yung tinatawag nating espiritu rin sa kabundukan. Gano. Ang kultura ng Aita noon, kapag makakuha ka ng baboy na musa, tatanggalin yung lamang loob, mamumulot sila ng maliliit na laman loob ng mga hayop na nakuha. Tatapon mo sa tabi-tabi at ibibigay sa mga Diyos daw. Yan ang pagkain ninyo. Sa kabila ng pagbabago ng paniniwala at relihiyon ng mga Aita, ay ang kanilang matinding paniniwala sa kanilang kakayahang harapin ang mundo ng kapatagan. Sa akin, hindi kami mangmang dahil lahat ng mga halamang gamot sa amin nagsisimula at kami pa ang nagtuturo sa mga nangangailangan. Hindi ko alam magbasa, pero kahit hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magsulat, ito, maski saan ako pupunta, alam ko lahat ang ko. Ang Aita, kahit hindi siya pumasok o nakapag-aral, yung mga itinuturo ng mga magulang, siya yung kanilang pinagyayaman. Pwede kami mabuhay sa bundok na kahit walang kagamitan na kung ano, yung mga panibagong ano na ngayon tulad ng mga computer. Okay lang po sa amin na kahit wala yun. Basta meron na kaming itak, mahalaga na po yun. Kaya't sabi nga namin, kapag inilayo mo ang katutubo o ang Aita sa kabundukan, sila'y mamamatay. Ano nga ba ang kaibahan ng ginagawa ng mga Aita sa gubat at kabundukan sa mga hindi Aita kung ang usapin ay pangkabuhayan?
Kasi yung illegal logging nung araw, yung round log ang ibinababa. Ngayon hindi na troso na tabla na. Hindi na illegal loggers, illegal cutting lang. Kasi totally talaga, takot na silang magputol-putol dito dahil pagka nahuli nga namin, pati sasakyan nila, i-impound namin. Pero ang pinakakuan ngayon dito ngayon, kahit paano, yung pag-uuling. Noong 1975, yung pag-uuling na yan, hindi pa masyadong talamak sa bayan ng Kabanggan dahil noon may maganda pang hanap buhay ang mga tao noon. Kaya lang, dumating nga yung pagkakataon, especially nung pumutok na nga ang Pinatubo, nagkaroon ng matinding kahirapan, lalo-lalo na yung mga ita doon. Pag nagtanim ka, ma'am, ngayon, hindi mo naman agad papakinabangan eh. Siyempre, magbibilang ka ng ilang buwan, saan ka kukuha nung pangsuporta mo sa araw-araw. Sa ilang araw na trinabaho, halos 10 lang makukuha namin dyan. Magkano lang yun? 800 lang yun. Sa halos 1 linggo na tinarabaho. Kumisan, dumarating din yung pagkakataon pagka nahuli. Sabi nila, wala na silang ikabubuhay sa mga anak nila, sa pamilya nila. Kaya kumisan, pinababayaan naman namin para meron lang silang ibili ng mga bigas at kanilang kakanin o saka yung mga para sa mga anak nila na nangangailangan ng gatas. Sa ngayon, pinagbabawal na rin yung uling siguro. Kaya medyo naglaylo kami mag-uuling, yung gustong magtrabaho sa bundok. Walang magamit, asarol, araro, kalabaw. Tapos yung pundo, para makagawa kami ng habang buhay na pagkukunan namin ng pangtustos namin sa mga anak namin na paaaraling kung matutupad sana yun. Kaya bang sagutin ng minahan at pagtutroso ang kabuhayan ng mga Aita? Magagawa ba ng mga Aitang pangalagaan at ipagtanggol ang kanilang lupaing ninuno sa pagpasok ng pagmimina at pagtutroso sa kanilang komunidad? Nabibigyan ba sila ng makabuluhan at aktibong partisipasyon sa pagpapasya kung paano nila gustong gamitin ang kanilang lupaing ninuno o ginagawa silang tau-tauhan at biktima ng mga industriyang ito? Bakit parang may busal ang kanilang mga bibig at nakagapos ang kanilang mga kamay sa lugar na kanilang sinilangan at nilakhan? Trabaho kasi ang ibinibigay ko sa kanila. Kung ilang taon na ako nagmimina, ganun na rin katagal yung mga taong nagsusunod dyan. Dahil sa kawalan talaga ng trabaho, nagagawa nila yun eh. Pero sana nga ako, tingnan din natin yung future. Na darating ang panahon, baka yung mga anak natin ay mas grabe pang mararanasan nila. Minsan magtatanim kami, sinusunog nila. Magtatanim ka po ng mais. Ang ginagawa po, binibitawan ang mga baka, kalabaw. Paano po? Nakakadala po ko minsan kasi imbis na gagastosan mo siya, pagod, gastos, pero nasisira lang din po eh. Ang isang Aita ay likas sa kanya na mapayapa. Hindi yan confrontative. Pero iba na rin yung sitwasyon ngayon dito sa Kabanggan na ilang ulit na kasi silang na-displace. Nandiyan yung magkagulo ng martial law, na-displace sila ng mga gera ng mga militar at ng mga NPA. Pumutok ang mga Pinatubo, isa sila sa mga na-displace dyan. At ngayon, ito naman, Mina na naman ang nagpepwersa sa kanila na umalis o maging mapanganib yung kanilang buhay. Ginagawa nga nila sa amin ngayon is katutubo kung katutubo para mag-aaway. Banyagang konsepto sa kanila yun na nag-aaway tayo, magkamag-anak tayo, isang tribo tayo, isang lugar yung ating pinanggalingan, isang bundok yung kinukuhanan natin ng pagkain tsaka tubig, pero nag-aaway tayo. Ang hirap i-reconcile nun kasi hindi parte ng kultura nila yun, yung mag-aaway at maging conflicting sa isa't isa. Nagkataon lang na kasi na may nagpresenta ng mineral ore dyan na galing ng Mapurak. Mr. Alves is not involved from the start. Siya lang ang sumalo sa unang kumpanya. Sa mga pahayag ng mga magkakasalungat na partido sa issue ng minahan at wastong paggamit ng kabundukan, sino nga bang ahensya o pinuno ng pamahalaan ang may kapangyarihan na dapat mamagitan upang alamin ang katotohanan at iwangis ito sa kasalukuyang mga batas at patakaran? Napunta ako rito siguro mga before matapos ang tuhoy.
limit. Kaya ako napunta rito kasi ang nagmamining dito, sila Mayor Castillo, sila Onad. Sila, hindi naman ako eh. Nangutang sila sa akin. Kaya ako napunta rito. So dahil may utang sila sa akin, natural bibistahin ko yung kung ano yung pinakutang ko. Direklamo nila ako kasi raw, mid-208 nga. Inasumula niya na mid-208. Wala pa nga ako rito nun eh. Mid-208 daw, pinuldoser ko raw yan. Eh wala ako rito. Paano ko mapupuldoser nung wala ako rito? Eh karamihan na may-ari naman ng lupa na nabili ko, taga riyan sa Maporac eh. Ano kasalanan ko? Masama pang bumili ko ng lupa. Pinatanim ako ng mangga, pinalinis ko. Bakit puro pinabubuldoser? Eh magtatanim nga ako ng mangga eh. Bawal bang kasi kasuhin yung lupa ko, may patas pa tayong ganun. Yung kanilang pagtutol ay pangunahing nakabatay doon sa kanilang pagnanais na maigiit yung kanilang karapatan sa lupaing ninuno at sa kanilang right to ancestral domain. Dahil nga sa kasaysayan, kapag pumasok ang malakihang pagmimina, nawawasak yung malaking aspeto o malaking bahagi ng kanilang ancestral domain. Yung pagmimina kasi noon, yung tunnel, yung butas-butas lang. Ha? At saka hindi kinukuha lahat. Ay ngayon, yung ginagawa niya, dalhin mo doon yung bulldozer, lilinisin lahat yan eh. Halimbawa, doon sa Dalayap, nakita niya ang may pwedeng minahin doon. Ang mina naman ay hindi lang pupunta sa isang lugar eh. Mayroon dito, mayroon doon. So huhukayin mo yan lahat. Sisirain mo yung bundok. Pero sabihin mo na, pinuldoser ko yan, naginto. Hindi naman eh. Dati nang nakaganyan yung mining site eh. Hindi naman namin tinatanggihan yung mina. Ang ayaw lang namin yung sirain mo yung bundok at kunin mo yung lahat. Then, saka mo iiwanan siyang abandonado. Ayaw namin yung large scale kasi sisirain talaga yung bundok. Although na hindi naman against yung pamunuan ng tribal na kaming katutubo sa mina, basta yung kailangan yung small scale at saka dapat tao yung tatrabaho. Ang maximum lang ng small scale around 20 hectares below. Kung talagang tutuusin mo dyan sa small scale, bawal sanang gumamit ng bako dyan, kung ano-ano. Dapat nga ang gagamitin lang dyan, pala, piko, karmatilya. Itong mga panahon nito ngayon ay nagkaroon kami ng mga panibagong problema, mas mabibigat dahil pinasok ito ng iba't ibang mining company na gusto nilang pasukin talaga yung mga kabundukan at hindi na susunod yung batas na tinatawag na FPIC. Mag-apply ka sa provincial office para i-process paano yung pag-conduct ng FPIC. May mga field-based investigations. Tapos iakyat ito sa regional office. Iakyat ito sa commission para i-deliberate kung kailangan o tama ito na bigyan ng certificate of recommendations ng anumang projects na papasok. At kapag napayagan ito ng commission, okay. Pero karaniwan sa aming experience ngayon na mga bago, ang mga nakadaan na FPIC process, maraming mali. Na-approve ang mga FPIC sa baba, sa provincial office at in-endorse ito sa national office na hindi dumaan sa tamang proseso. Is pre-prior consent, yun ang pinagpipilitan nila. So i-define mo sa akin, ano ba talaga ang pre-prior consent na hinihingi ng grupo nila? Which we have done it before. From the start, ako mismo ang nagsimula niyan. Dahil ako, ang transaction lahat yan sa akin dumaan. So I have done my part, kinausap ko ang kapitan, kinausap ko rin siya. We have tried our best, pero hindi. Yun nga ang ibibigay ko sa inyo, hindi kami nagkaroon ng magandang pag-uusap. Inuupuan naman talaga dapat yan eh. Ang problema lang kasi, parehas na grupo, parehas silang mas magagaling. Parang naririnig namin noon, ang sabi ng NCIP kasi, sa kanila yung lupa. Hanapan ko rin ng papel.
Di ba? Ngayon, sasabihin naman ng minero, hanapan ko rin ng papel. Kung ipakita naman nung NCIP na may papel sila, ako magpapahinto doon sa isa. We applied for a permit, pinirmahan ng gobernador, comply kami, ganun yun. Kasi nung nag-apply kami ng permiso dyan, hindi naman ni-require ng probinsya sa amin na hingi kami ng pre-prior consent na may pirma kailangan ang tao dito. Sa tingin ninyo, kami bang nag-a-apply o humihingi ng permiso ang kailangan makipag-ugnayan sa kanila? O ang gobyerno na nagbibigay ng permiso na mag-operate kami doon ang dapat hihingi? Mga nag-endorse, mga namatay na since 2000 ganyan. Pero andun pa din yung mga signature na hindi alam ng mga tao na ganyan pala yung kanilang na-sign. Nagagamit yung kakulangan ng kaalaman ng mga katutubula, partikular yung dumagat, yung tribo ko. Hindi marunong bumasa, papirmahin ka sa isang attendance ng meeting, yun pala, nagbigay ka na ng consent. Ang aming pinanghahawakan ay ang native title. Hindi pa siya ipinapanganak yung nagbinta sa kanya. Hawak na ng aming mga ninuno. Merong palatandaan dapat yung mga 20 years na to na nakatanim, kahit isang punong niyog ka, pero yan ay nagpapatunay na pag-aari mo at dyan na yung mga ninuno mo namatay. Pero hindi yun kinikilala ng gobyerno. Dahil ang batayan yung mga titulo na dapat meron kami panghawakan. Kaya napipilitan talaga kaming registered kahit mahirap i-process. Nung in-applyan ng CADSI yan, hindi tinignan na ang ina-apply nilang lugar doon sa mapa na iplinat nila yan, palibhasa at table survey, nagbase lang sila sa mata. Hindi sila nagbase sa tamang papel. Maraming nasakupan dyan na private property na may titulo, which is maliwanag naman sa prinsipyo ng CADSI na hindi pwedeng isakupin ang mga titulado o mga lupa na may mga legal na dokumento. Kailangan may i-segregate yon sa mapa bago i-register sa ROD. So wala ring pangamba ang mga private individuals na may title. Meron na po ba kayong approved ancestral domain? Alam mo sinagot ng taga-NCIP? Nakapile ho. O di hindi approved. Meron na siyang approved title sa komisyon. Ang kunti na lang na ginagawa para lubos na itong ma-register ay yung part din ng provision ng IPRA na kailangan yung mga existing property rights sa loob ay ma-recognize. So ito ang tinatrabaho na pinoproject at sinisegregate ng ating mga engineers bago mai-register sa ROD. Ay titulado na rin ito eh. Kundangan nga lang, buo ito, hindi individual. Kasi yung CADT ay nakapangalan sa isang tao na kumakatawan sa buong tribo. At yung isang lupaing ninuno ay buo yan. Hindi yan parcelized, hindi yan subdivided. Kaya hindi maaaring ibenta yung isang bahagi ng isang lupaing ninuno. Bukod doon sa provision na hindi talaga transferable ang isang CADT. Ayon sa Asian Center for Human Rights, ang Pilipinas ay ang tanging bansa sa Asia na may batas na kumikilala sa karapatan ng mga katutubo, ang Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA. Sa kabila nito, 14 na taong matapos ang batas na ito ay akdain, hindi maikakaila ang kakulangan sa pagpapatupad nito na maaring kabilang na ang kakulangan sa kasanayan ng mga taong naatasang magpatupad at kawalan o kakulangan ng karampatang pondo. Ang mga nabanggit na ito ay lalong pinalubha ng kakulangan ng kaalaman ng mga Aita sa mga teknikalidad ng batas at ng mga ahensyang dapat lapitan para ipagtanggol ang kanilang karapatan ayon sa IPRA. Nung ako'y nag-aaral, talagang lagi akong idinadown. Sabi nga, isang nagtuturo pa ha, alam ko matalino ka, marunong ka, pero ikaw ay isang Aita, hindi kita bibigyan ng mataas na grado. Sabi ko, okay lang. Basta't papasa lang ako. Napakasakit. Ha? Kahit na may kaalaman ka, kung isa kang Aita,
Yun ang masakit din. Kung bakit ako nagpursigi na ipinag-aral ko ang aking mga anak. Dahil doon sa salitang discrimination. Basta't ang Aita ay walang pinag-aralan. Nung pressure po ako, sabi sa akin, sa bundok ko na lang dapat tumira eh. Alam niyo, sinabi ko po. Hindi habang panahon sa bundok kami kasi kailangan din namin ng edukasyon. Kung kayo kailangan nyo ng edukasyon, kami kailangan din namin. Kasi kapag Aita ka, sinasabi, uncivilized ka eh. Sabi natin sa bayan, gano'n. Parang kulang ka sa kaalaman sa bayan. Kapag Aita ka, parang minamaliit ka talaga. Ngayon, sinasalo sa mga anak namin na kahit sana Aita, makapag-aral, makapagtapos, para may pagmalaki naman. At saka, hindi lang may pagmamalaki siguro, hindi ka madadaya. Kaya importante po yung pag-aaral. Kasi wag mo nang sundin yung hakbang ng mga yung nakaraan, mga henerasyon. Panibagong ano ka naman na po ngayon. Kaya yung inaano ko po ngayon. Gusto ko yung, kasi mas maganda po yung edukasyon eh. Yung may natapos na pag-aaral. Para may ano po ako, may kinabukasan. Ayoko na ibalik na nakalipas. Noon, ang katwiran nila, bakit kami hindi nag-aral, nabubuhay? Iyon ang katwiran ng magulang namin, ng mga Aita nung araw. Pero nung nakatuto ng iba, yung mga kapwa namin Aita nang nag-aral, naiinggit din sila. Na-realize po namin na pag wala kang pinag-aralan ngayon, wala ka talaga, hindi ka makakapasok sa mga trabaho. Nilalakasan ko na lang po ma'am ang loob ko mag-aaral sa grade 1. Hanggang makabasa lang po ako para kahit na halimbawa po ma'am, papasok man ako ng buy sa palengke, kaya ko po ma'am ang maglista man lang. Isulat man lang po ng mga pangalan ng bibilihin. Pangalan ng tao po ma'am. Sa hirap kong maglakad ako, mag-cross ako ng river, na kung minsan iisa ko, kung minsan, dalawa kaming teacher. Mag-cross, maglalakad. Pagdating mo dito sa school, mag-antay ka pa ng bata at hindi pa sila pumapasok. Kung minsan, nag-house to house pa ako. Sabi ko sa kanila, halina kayo, sumunod na kayo sa school. Papasok na kayo. Talaga ng pagsasakripisyo lahat talaga. Kasi may mga anak din yung iba, hindi maparal yung isang anak niya. Mag-aras galing kasi ang buhay dito, mami. Kahit isa man lang sana sa kanila na mayroong kunting pinag-aralan, hindi habang buhay, matulad sila sa amin na kung saan-saan kami at pupunta na maghanap buhay, ganun. Gusto ko yung sana mayroon man lang isa sa kanila na makapag-aral na kahit anong trabaho nila, kung ano yung maabot nila, mag-opisina o ganun. Kami patapos na eh. Kung baga sa kwan, kami pauwi na. Sila, palusong pa lang. Maliban sa mga nabanggit, mayroon pa kayang hadlang sa mga Aita upang kanilang matamasa ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya at pagtakda ng kanilang kinabukasan? Ang plano, hindi lagi kasali ang Aita. Kapayapaan, iginiit namin na kailangan may representasyon ang Aita. Dahil malaking bagay, kapag hindi mo isinama ang Aita, anumang proyekto yan, hindi mangyayari. Meron kaming tinatawag na leader. Siguro, ang kumpa sa kanya, yung sapat na mayroon pa siyang mga kasama para siguro matugunan. Kasi siya din ang magsasalita patungkol doon sa nire-request ng lahat. Pagka mayroong representative from minority, at least yung problema nila, nasasabi na minsan isang tao lang kausap mo. Hindi, nasa kanila na yung mamaya, at least may boses na sila dyan. Na hindi na yung puro yung reklamo, ganito. At least may pupunta na sila. Parang siya na ang mayor ng minority. Di ba? Ikaw rin, sasabihin sa akin, mayor ganito. At si Kagawad, di main. Si Kagawad ganito.
kausapin nyo para maisabi nyo yung mga problema. Nahirapan kaming mag-implement nung una dahil mahirap pumili ng totoong leader na kumikilala at gumagalaw ng ayon sa gusto ng kanyang communities. Pero sinikap na magkaroon ng mga tamang leader upang ito yung i-accredit ng mga LGUs sa mga locals at para makasama sila sa mga decision makings, lalo na kung ang mga pinag-uusapan ay kaugnay sa involve ang kadti. Walang AITA na nasa gobyerno. Besides yung NCIP, sinubukan ko na talaga ng gumawa ng isang sulat dito lang sa local government na isama ang AITA sa kanilang magkaroon ng representasyon. Alam mo ang sagot nila? Wala daw silang pera para mag-create ng anumang committee. Gusto ko rin yung ganun kailan wala kaming budget Siyempre, pag gumawa ka na ng office, meron ng maintenance. May budget na yan the whole year. Saan kami kukuha? Kung sabihin mo mababudgetan mo yan, baka mahinang kalahating milyon. Sabi ko, hindi namin kailangan ang pera. Nais lang namin marinig ang boses namin. At mapasama kami sa tinatawag ninyong Municipal Development Plan. Kasama sa IPRA yung pagkilala ng kanilang karapatan sa makabuluhang partisipasyon. No? Yung paglahok nila sa paggawa ng mga desisyon, mga patakaran at mga programa na may kinalaman doon sa kanilang buhay at pag-unlad bilang isang komunidad. Kapag nagkaroon kami ng boses, yung representasyon, mapang munisipal at saka sa panlalawigan, magkakaroon talaga ng boses. Maigigiit namin yung gusto naming mangyari, mapakalikasan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga AITA. Akses sa kalidad na edukasyon, pagkilala at pagtamasa sa kanilang lupaing ninuno, at makabuluhang partisipasyon sa paggawa ng mga desisyon, patakaran, at programang tuwirang may epekto sa kanilang buhay. Ito ang mga aspirasyon at pangarap ng mga mamamayang AITA. Di nga ba't ito ay ilan lamang sa mga karapatang ginarantiyahan ng salikang batas? Di nga ba't ito rin ang isinumpang itaguyod at ipatupad ng mga opisyal ng gobyerno ng mga nagdaang administrasyon at ng kasalukuyan? Kailan magkakaroon ng katuparan ng aspirasyon ng mga mamamayan tulad ng mga AITA? Mananatili na lamang ba sa tinta at papel ang mga karapatang yan? Mga simpleng tanong, mahirap sagutin.